Nagkakagapangan na ba? Umandar na ba ang mga kamay ng powers that be? Dahil na-shock po ang ating kababayang OFW si Dean Chase, mga kababayan, sa mga recent na pangyayari. At nalilito siya dito sa aksyon ng Beverly Hills Police Department, mga kababayan, na mukhang biglang nagbago ang timpla. Parang kaping masarap, mga kababayan, biglang nag-iba ang lasa. Dahil kung dati-rati ay chill na chill ito sa pagbibigay ng mga dokumentos, mga kababayan, tungkol doon sa kaso ni Paulo Tangcongco. Ngayon, mga kababayan, bigla daw nagtaray etong police department sa Beverly Hills, California, mga kababayan. At pinadalhan pa po siya ng panibagong sulat At shinare po ni Dean Chase, mga kababayan, ang bagong sulat ng Beverly Hills Police. Panoorin niyo po ha. Sa mga nakakaintindi ng Bisaya, mga kababayan, at Cebuano, panoorin niyo po sa Facebook page ni Dean Chase at i-like at i-follow niyo po ang kanyang page, mga kababayan. Sa mga hindi naman po nakakaintindi ng Bisaya, ita-translate po natin. Panoorin niyo po ha. Na pinadawat nga email from the Archives Department sa police. Meron akong natanggap na email from the Archives Department sa police. And naglibog ko sa content sa email kaya as you know, I have already acquired. At nalilito ako kung ano, para saan ito, ang content ng email na ito, dahil natanggap ko na yung buong detalye galing sa kanila. Documents, complete Natanggap ko na ang kompletong dokumento. account of what had happened on the 8th of March. The complete account of anong nangyari noong 8th of March. Katong hitabo dito, no? Yung nangyari daw So doon. nakadawat ko email yung heading kay response letter. Tapos ngayon, nakatanggap na naman ako ng isang letter, mga kababayan, na ang heading is response letter. Unya, nihibong ko kay basahon ako late And then, nagtataka ako. Babasahin ko mamaya ang kanang content sa letter, no? ang content So, sa letter. since nahibong man ko, wako kasabot kung sino pasabot aning And then, nagtataka talaga ako kung ano ang ibig sabihin nila nito. For what ang letter na ito, mga kababayan, ang sabi niya. response letter. So akong gitawagan akong contact. So, tinawagan ko yung contact ko doon sa police department talaga, mga kababayan. Trabaho sa archives sa police yung nagtatrabaho sa archives, department. sa police department. Kilala niya ha? Yung taong yon. At legit, mga kababayan, na nagtatrabaho yun doon. Nya karon bisag usaon gyud akong tawag, And then, kahit anong tawag ko sa kanya, di gyud ko ma-connect. hindi nako-connect yung call. Di jud ma-contact. Hindi nako-contact yung tao. Kilala niya ha? Automatically directed gyud ko sa voicemail. Parang dinirect daw siya sa voicemail, mga kababayan. Ako nabalakan ako. So nagtataka na siya, mga kababayan. Dahil yun ang nagbigay sa kanya, mga kababayan, ay taga-archives department ng police ha. Binigyan siya ng full documents. Instead of calling that person directly, nitawag lang gyud ko sa kuan sa archives para So instead daw natawagan niyo yung contact niya, mga kababayan, tumawag na lang daw siya doon mismo sa opisina. to check if okay bang tanan. To check if okay ba ang lahat. So dito, kanang pleasant pa kayo pagkuan ako pag tawag na ko nanay nito pag pleasant pa kayo ang tono niya. Yeah. Nung tumawag daw siya, mga kababayan, pleasant pa daw yung kanilang usapan. Yes, maganda pa ang tono. What can I help you with blah blah blah. Nya, nungutanan ako kanang if I can talk to the person katong akong contact. And then nung tinanong niya, mga kababayan, na pwede ko bang makausap to si blah blah blah, yung contact niya, mga kababayan. Nya, dito na nausap ang tono. And then biglang nag-iba ang tono, mga kababayan. From being friendly, biglang tumaray. Niya. Yung gigat. Nya, Kinat. Saglit na. What is it exactly that you need? What information do you need? What is it? What information that you need? Biglang nagtaray, mga kababayan. Sa kayo? Pinabagsak na ang pagkakasabi, mga kababayan. Well, this is pertaining to an incident that had occurred on the 8th of March on a Saturday. Nya, gikat tapod ko niya. Nya, And then kinat na naman daw siya, mga kababayan. ano din siya na, well, who is this? Well, this is Dean Chase. Well, who is this? Nya, ano din siya nga, And then sinabi niya na, did you receive a response letter? Ko na, yes, I have received a response letter, and this is actually what the call is about. I'm asking what the letter is. What does it mean? Yun siya na, well, whatever is inside that letter is our final statement on the matter. Ko na, well, that's just it. I don't know what it means. Gikatasad ko niya. Ano din kinat na naman daw siya, mga kababayan. siya nga, whatever is in the response letter is our final statement on the matter. Galit na. May pinagtatakpan ba? Bakit nagagalit? Bundak ang phone. Binagsak ang phone. Ano ko, shit. Ano? Magsa to? Sabi siya, shit, ano to?
Abo, Unsa na bakit? shock Bakit? ito kay digital Galit sila? Oh, nato ilang response. Usually they're really friendly. usually they are really friendly. And for some reason, suko, murag na bunda kay ang tingog. And then biglang nagtataray at pinabagsak pa talaga ang boses. Kaya, di na lang siguro ko manawag usap. So, akong basahon ha. Ang So babasahin daw niya mga kababayan ang content ng letter. response letter na ako na-receive. Hindi man lang siya pina-explain mga kababayan. Binagsakan ng telepono. Ang punto ni Dean Chase mga kababayan, initially, binigyan niyo na ako ng complete detalye mga kababayan sa police report. At biglang nag-send ang pangalawang letter mga kababayan na hindi daw nila ilalabas ang mga detalye. Bakit pa bigla-bigla? Ang nangyari kasi mga kababayan, dumagsa ang nag-request ng police report tungkol kay Paulo Tangkongko. Yung iba nating mga kababayan, siguro hindi nila alam mga kababayan na eto si Dean Chase, nabigyan na nila ng kopya ng buong detalye. Yung mga following na nag-request mga kababayan, yun ang tinanggihan. Akala siguro nila hindi pa nila ito nabigyan. Pero hawak niya ang mga dokumentos mga kababayan. Sa mo ni. It has a date, my complete name, my physical address, my email address, and mo ni. Regarding Public Records Act Request CRM-25-408, Dear Dean Chase, this letter is in response to your California Public Records Act CPRA submitted requesting any records from an incident that have occurred on the 8th of March 2025 in Beverly Hills. The Beverly Hills Police Department, BHPD, has determined that the request in part seeks copies of public records in BHPD's possession. The records you are requesting are part of an investigatory file and a record pertaining to an investigation by law enforcement under CPRA Government Code Section 7923.600 exempts and therefore does not require the disclosure of any records of complaints to or investigations conducted by any local police agency or any investigatory or security files compiled by any local police agency for law enforcement purposes. Sincerely, so... In short mga kababayan, ayaw nilang mag-release ng police record. Dahil, ano sabi? It's part of the investigative, under investigation, o ganyan. So meaning, hindi pa pala case closed talaga yung kaso ni Paulo Tangkongko. So kung walang krimen mga kababayan, natural death lang ang kinamatay nun. Bakit pa iimbestigahan hanggang ngayon, di ba? pero bakit hindi na nagre-release mga kababayan? Bigla ang pulisya doon ng mga dokumentos. Yan ang katanungan. Na-shock you'd go. So, I think they don't know and I am in possession of the first document that they have sent me. Siguro mga kababayan yung unang sinend sa kanya. Wala pang nagsasabi nun na wag mong i-release. O nung pumutok na yun mga kababayan na sinabi niya na nag-request siya at nagpagbigyan, doon na siguro mga kababayan na parang hinaharang na yung mga nagre-request na bago. I think they don't know. Hindi nila Because right alam. now it says that they do not require to disclose any information anymore. Ayaw na lang mag-disclose I hope I did not get anyone in trouble. Matotrouble yung yung nagbigay sa kanya mga kababayan. Kaya pala hindi na siya sinasagot At yun mga kababayan, kumpirmado yung empleyado doon sa loob ng police department, sa archives department. Kaya ginadyo na ako siya makontak, guys. Ginadyo na ako siya makontak mo. Direct to siya sa voicemail. So I think, this is what I think had happened, no? Since I've been really vocal, this incident is actually public records by request. Sorry ha, kayo na murag nabalakag ko sa kong contact. I'm probably gonna drop by. Sa tingin niya mga kababayan, ito ang nangyari. Dahil sinabi na niya na that is a public record at kahit sino pwedeng makapag-request. So malamang mga kababayan, maraming mga kababayan natin ang nag-request din. Dito when I get the chance na makabalik ko balik sa city. At nag-alala daw siya mga kababayan yung hininga na nag-request nung una. Dahil baka matotrouble. Ako niya to siyang bisitahon ba? I think At bibisitahin niya mga kababayan dahil baka nasibak na. this is what happened. I think that department had received
an onslaught of requests for that record or document. Oo, sa dami ba naman ng Pilipino doon, mga kababayan na curious sa case, baka dinagsa sila ng request. And I think they have realized the gravity of the situation, and Gravity. they might have looked into it and have probably found out how serious the situation is. So yeah, I think I might have probably gotten someone in trouble. So this is what's been happening, you guys. Moni sila. This is the kind of people that we are dealing with. Okay? This is the kind of people that we are dealing with. This is no longer the Duterte versus the Marcoses. This is now the Marcoses versus the Filipino People. people. Please, guys, ihawhag tamong tanan. Please. Naanyayahan ko kayong lahat, pinapakiusapan ko kayong lahat. Karon, focus ta sa local election. Focus sa local muna tayo sa local election. government. Sa local government. Pilion nato ang mga tao na wala ga support sa Piliin natin yung mga taong hindi na sumusuporta sa mga bangag. bangag administration ha. Pilion nato ang kanang mga tao nga makatabang gyud nato kay karon. Piliin natin yung mga taong nakakatulong talaga sa atin. Grabe kaayo ang panghitabo diha sa Pilipinas. I really don't know why it boggles my mind. It Dahil ngayon, grabe talaga ang nangyayari dyan sa Pilipinas at it really boggles my mind. blows my mind why these public officials are supporting the Bangag administration when they know that everyone knows what's going on in the Philippines right now. Correct. Everyone knows what's going on with the administration. It blows my mind. Walang nagagawa mga kababayan, ang mga tao. Parang nagiging normal na lang yung mga kabangagan nila. Why these public officials are supporting them. Dahil sa pera. Please, for the love of God, use your vote, use your power, use your voice. Please, in town utang buot, ayaw niyo suportae ang nagsupport sa Bangag Utang na loob, huwag niyong suportahan ang nagsuporta sa bangag admin. administration. Right now, I am in contact with someone very, 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 very special. And this person will help me with the documents, with the information that I have. And we are already, we already have a schedule to meet up. And I hope that this will help everyone. I'm gonna give you updates as much as I can and what I am limited to. Okay? So please, guys, please, this coming election May, use your vote wisely. Ano masasabi niyo dito? Post your comments below.